The Lord. Hallelujah. Amen. So, maaari po tayong maupo. Ayan, and let's stay in the presence of the Lord. Amen. So, napakabuti po ng Panginoon, no? So, simula kanina pa po nangungusap na si Lord. Okay? At the same time, yung sa ating worship. Amen. Alam nyo, kung anong na-receive nyo, whatever you receive from the Lord, hold on to that word. Because when we worship, God is speaking to us. Amen? That is the assurance from the Lord. Amen? We are not just here only we want blessing. No, we are here because we want to worship God. We want to bless God. We want to glorify God. We want to thank God. Amen? Amen? The whole week, no, a lot of trials, a lot of stress sa work, no? That's why we need this corporate worship so that you and I will be encouraged one another. Amen? So, blessed morning to all of us here in Jubilee Hall. Amen? Sabi mo sa katabi mo, God bless you kapatid, nandito ka. Amen. Praise God. At sa lahat po ng nating mga kapatid na nasa online, yan, nasa live or sa replay man, let the presence of the Lord be with you and let the Lord speak to you, no, and give you revelation and fresh manna from heaven, anointing that comes from the Lord, no? Kung ano man pong faith na gusto mo maranasan kay Lord, it is yours. Amen? So sa lahat ng kapatid po natin na nasa ibang bansa, at nandito sa UAE, stay with us and let the Lord continue to speak with us. Amen? So praise God po, no? Yun nga, nabanggit po ni Pastora Sel. Bilis ng panahon, no? June na, right? June na, no? Talagang dineclare nga ni Pastora, no? A new open doors, new opportunities. Paniwalaan lang po natin. Amen? Because He's the God who is the God of impossible. Amen? So, if you remember, we are doing a discipleship, right? Amen? So, natututo tayo. At the same time, yung mga nireveal ng Lord sa atin, especially sa mga bago, na kailangan maintindihan natin yung kingdom of God, right? Kasi lahat po ng ginagalawan po natin, we should understand what is the kingdom of God. It's all about, it's not just only a word, but there is power. It's not just only structure, but it's experiential. Amen? And alam mo, lamang tayo kasi natuto tayo sa ganon. At kahit sabihin mo na, alam mo na yan, may i-revelation pang ibibigay sa iyo si Lord. Etong nakakatuwa eh. Yung revelation mo na receive mo before, tapos another revelation na yung ibibigay ni Lord na yun ang gagamitin mo sa sitwasyon na meron ka ngayon. Amen? Hallelujah? So natatandaan nyo, sinare natin yung kingdom of God during our discipleship. And then, we have this kingdom culture, di ba? Natandaan nyo yung kingdom culture, yung last na preaching ko ng, I think last of my preaching on Sunday, no? About kay Lord, provision ni Lord nandun. Di ba? Pinakita na kanina, nagre-release yung mga kapatid natin about everything in the kingdom of God. Yung healing, provision ni Lord yan. Meron yan kay Lord. Amen? Yung victory, yung everything, comfort. Hello? Amen? Even comfort. Binibigay ni Lord yon. And then, tinuruan po tayo nung kay Pastora Sel about kingdom prayers, right? In order to access this kingdom provisions, kingdom prayer, dapat alam natin yung Matthew 6:10, no? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, meron tayong access. Kaya yung prayer, napakahalaga, no? Because you are kingdom citizens of God. And then, naituro ko rin po nung last Wednesday about yung kingdom masterpiece. You are God's masterpiece. Hindi lang being saved ka. Yes, praise God, maganda po yun. Being saved or yung salvation
is just only open doors. Amen? Dahil yung salvation, nakapaloob yun sa kingdom of God. Pero after salvation, there's more than that. Right? Diba? Yung saved ka, tinanggap mo si Lord as Lord Jesus as your Lord and personal Savior. Amen? Hindi lang basta tinanggap. Naging Panginoon mo siya. Then, di ka lang saved, maraming binigay si Lord sa atin. Amen? That's why we will shift into the sonship or yung pagiging anak, yung kingdom paradigm. Amen? Na yung bilang isang anak, hello, lahat ang meron ang ama natin ng Diyos, kapatid ko, para sa iyo din yun. Diba? We have the access. We have access to the Father. Kaya, ikaw at ako, meron tayong power. Meron tayong authority. Meron tayong dominion. Hindi ka talunan. Amen? Sabihin sa katabi mo, you are not a loser. Yes, you are victorious. Amen? Hello, trials and testing, nandyan yan. Di nawawala yan. Kasi kanina pa nare-release sa worship di ba? May gustong sabihin si Lord sa atin. Pinapalakas tayo ngayon. Kumbaga, we will roar like a lion. Amen? Amen? We are roar like a lion. Amen? Talagang, kasi sabi ko nga sa inyo, yung kaaway, di siya tumitigil Di ba? Maraming yung distraction. Dapat, yung mga katamaran, laziness sa pagbangon at pag-attend sa church, overcome mo na dapat yon. Dapat yung mga simpleng ganun, ma-overcome mo na yon. Yung nga, yung pagiging late, ma-overcome mo na yon. Praise God. Congratulations. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations, hindi ka na late. Yan. Dapat yung mga ganyan, overcome na yan. Ano yan yung baga, hindi gawa ng kaaway yan, sa'yo lang yan. Tsaka yung pagiging absent. Di ba sabi ko, you are kingdom masterpiece. Di ba? God's possession. Di ba? God's masterpiece. Dapat excited ka, priority mo si God. Yun. Yung mga may work, talagang alam niyo na may work kayo, exempted kayo doon. Pero, hindi ka magiging accepted habang buhay. Pwede kang humingi at maglambing kay Lord na bigyan ka ng Sunday off. Meron dito, may testimony dyan na binigyan ng off. Amen? Pero kung available ka naman, mas pinili mong wag umaten, ikaw yon, hindi galing sa kaaway yon. Amen? Dapat overcome na tayo doon. Ang sinasabi ko dito, na yung kaaway dito tumitigil, yan na. May problema na naman, may testing na naman, may trials na naman. Yung maaapektuhan ka talaga. Pero, Word of God pa rin ang pangahawakan natin. Amen? Kasi buhay ka pa. Tingnan mo yung katabi mo, buhay pa ba? Buhay, di ba? Buhay, di ba? Kaya nasa online. Buhay kasi trabaho ng demonyo magnakaw, pumatay at manira. 24/7 gagawin niya yan. Para tayo, di tayo titigil sa pananalangin. Sabi ng Bible, praying without ceasing. Then resist the devil. Araw-araw yan, 24/7, di gumagawa. At di tumitigil ang kaaway. That's why you have a right decision. Nandito kayo ngayon. Amen? Amen? Kasi pagka mag-isa ka, madali kang matangay ng kaaway lalo na yung mindset. Ang daling pasukan ng mindset, ng negative things. But within us, our corporate worship, bawat isa sa atin ay encourage. Amen po? Hallelujah? So, ngayon, ang pag-aaralan natin, siyempre about kingdom. Naboboard pa kayo sa kingdom? Yes, marami pang ibibigay si Lord sa atin. Okay, pag-aaralan natin for today is kingdom favor. Diba? Kingdom favor. So, alam natin kung anong nasa kingdom, alam natin kung paano natin i-access, tapos kailangan po, alam din natin kung ano yung gagawin natin in order for us, this kingdom favor ay ma-receive po natin. Amen? Hallelujah? So, open your Bible with me in Proverbs 3-4.
Meron ako pong verse dito, pero sige, next slide. Pag-ibigay kay ah, Ate Binya, yung mic. Yan. Dito ka, yan. Wala siyang sounds. So you will find favor and good success in the sight of God and man. So, you will find favor and good success in sight of God and man. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba yon? You want that, Paul? You want this? Yeah? Yes. Ngayon, so, o sa other version po, therefore, then. That means meron siyang sinabi before and after. O ngayon, buksan niyo yung Bible niyo. Wala dyan, hindi ko nalagay. Kasi kailangan buksan yung Bible. O, kailangan may Bible na kayo ngayon. Okay? So, beginning verse 1 ng chapter 3 ng Proverbs. My son. Ibig sabihin po ng my son na to, kasama na yung babae at lalaki dito. General po ito. My son, do not forget my teaching. Right? Do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. So yung command ng Diyos, kailangan we'll keep it in our heart, for they will prolong your life many years and bring your peace and prosperity. O, doon pa lang, busog ka na dito, di ba? So we need to keep our hearts, yung command ni Lord, we need to obey. So yun din yung tinuturo natin, di ba? Maging si Bishop, palagi pag na-receive no yung teaching niya, be obedience. And then, sabi niya po rito, let love and faithfulness never leave you. So about yung faithfulness natin, magiging tapat kay Lord, and that love never leave you. Bind them your neck, write them on the tablet of your heart. That means, panatilihin natin yung love. So yung love natin kay God at yung love natin sa ating neighbor. Amen? And being faithfulness. Huwag po nating aalisin yon. Then, ayun, yun po yun. So, you will win favor, you will find favor, and good success in the sight of God and man. So, makita mo, hindi lang yung favor kay God, favor din sa tao. Amen. Kasi anong bakit? Kasi nandito tayo sa mundo, tao yung kaharap din natin. Pero nasa Bible po yun, no, pwede kang paboran ng Diyos, kasama rin yung tao na gagamitin ng Panginoon. Amen? Ngayon, memory verse yung kasunod yun. Ano yung verse 5? Oh. Oh. Then, as you receive this favor and success, just trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Amen? And verse 6, and He will make your path straight. So nakita po natin, so ito pong kingdom favor na sinasabi po natin dito, na kung saan we'll find favor and good success in the eyes of God, even in the eyes of man. Basta sumunod tayo doon sa pinapagawa ng Panginoon. Amen? And then sabi sa Luke chapter 12, verse 32. Yan. Ito ang binibigay sa atin ni Jesus. So don't ever be afraid, dearest friends. Your loving Father joyously gives you His kingdom with all its promises. Oh, amen. Hallelujah. So, sabi niya rito, no, don't be afraid, my dearest friends. Your loving Father, ang ating God the Father, the King. Ano? Sabi na dito, joyously gives you His kingdom. So, nandun po yung binibigay niya yung kanyang kaharian sa atin
with joyous heart. Amen? And makita po natin dito, no? Sabi niya rito, no? And with all its promise. So, promises, kalakip nito, lahat ng nakapaloob sa kingdom, at lahat ng mga promises niya, kapatid ko, maligaya at galak na gustong ibigay ng God the Father sa atin. Amen? So it's a promises of God, ultimate provisions and favor na ibinibigay po sa atin. Kumbaga, all in. Sabihin nyo, all in. All in. So all in na yan. Inside na kingdom na binibigay niya, andyan na yung salvation, andyan na yung healing, andyan yung provision, andyan yung grace. Amen? Lahat ng binibigay niya sa atin, yung power, miracles, restoration, binibigay po ng Lord sa atin yan. Amen? Amen. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang lumabas sa kingdom of God. Kanang lumabas sa kingdom of God. Right? Di ba, pumasok tayo. John 10:10, no? He is the door. You enter. John 10:9. You enter. He is the door. You enter. Amen? Amen. Dati, nung una, hindi natin alam, nasa labas pa tayo ng kingdom. Nakapark lang. But we need to enter the kingdom of God so that yung provision ng Lord. Yes, may trials, may problem, difficulties, di nawawala yun. Kaya nga nasa kingdom ka, kasama mo si God, kasama mo ang King, the King will take care of you. Amen? Hallelujah? So, all inside the kingdom of God. A realm of eternal joy and security is inside the kingdom of God, which is available. Amen. Kaya dapat, ito yung na-share ni Norman. Next slide. It's a memory verse. Pwede po natin pag-ibasa ng sabay-sabay. Go. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. So nakita natin, no? Andun yung unahin natin ang kalwatian ng Diyos. Amen. Seek His kingdom of God. Kaya ngayon, ang ginagawa natin, sinisik natin, tinuturo natin. Di ba? Kailangan in order to understand, kailangan may matuto tayo at patuloy tayong matuto. Kahit natutunan mo na before, patuloy pa rin tayo. Every day is a process. Kasi every day, hindi tumitigil yung kaaway. Right? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Okay? Paglakad sa katwiran ng Diyos. And then, and all these things shall be added. And lahat ng ito ay idadagdag lang ni Lord. Amen? Lahat to idadagdag lang ni Lord. Unahin mo ang God. Amen? Kasi po, willing, He is joyful, our God, to give the kingdom and all His promises. Amen? Kaya hindi natin sinisik yung blessing, but we seek the blessor. Amen? Ganun dapat ang maging attitude natin. Kaya idadagdag po yan. Maging yung sabi ko lang sinasabi, mga singles dito. Hello? Mga singles dito. Pati po yung partner in life, dinadagdag lang ni Lord yan. Amen? Pwede ka naman mag-pray and ask kay Lord. Alam niyan. Pwede ka maglambing kay Lord. Kasi sa Kanya ka humingi. That means you seek God, then alam niya yung puso mo. And then in right timing, perfect timing, ibibigay ni Lord yan. Yes. Pastor, kailan yung right timing? Timing ni Lord. Di ka pa naman wala pa naman sa kalendaryo, di ba? Di pa naman na expert sa kalendaryo na days of calendar. Seek natin si Lord. Seek natin ang kanyang kaariyan. Amen? Hallelujah. Ngayon, meron po tayong pag-aaralan in the Bible, which I know you and I knows this, so sa mga hindi nakakaalam, that in the kingdom favor, hindi lang kingdom favor with God na binigay, but also with man. Okay? Pag-aralan po natin si
Joseph. Kilala niyo si Joseph? Estrada? Hindi si Joseph Estrada. Si Joseph, the dreamer, which is the son of Jacob. 12 tribes of Israel. Mababasa niyo po yan sa Genesis, beginning 37 to chapter 50. May maganda po yan. Basahin niyo po yan pag nasa bahay kayo. Ngayon, along the way, kukwento ko na lang po with supporting verses how God give favor to Joseph. At hindi lamang po kay God, pati yung man. God used man. Even the enemy, God used by man in order to give favor to Joseph. Kaya kapatid ko, yung mga nasa sitwasyon, nasa trabaho nyo, I feel you before. Ganon din, meron tayo sa work, sa kampanya natin, wala ka namang ginagawang masama. Ikaw ay butihing empleyado. Okay, sinisiraan ka, maraming naiinggit sa'yo. Pero minsan, kung ikaw ay na kay Lord, even yung enemy na galit sa'yo, gagamitin ng Lord para pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Amen? Basta kay Lord ka lang umapit. Naalala ko si May, di ba? Isa rin siya, nagkatakot-takot din na luha ang niluha niya sa dati niyang amo before. Pero ngayon, na-relax na siya ngayon sa bagong trabaho niya, bagong kumpanya niya. Ay, thank you, Lord. At naka-attend na siya ng every Sunday worship. Amen. Amen. Sige, palakpakan po natin si Lord. Kaya challenge ko kayo. Di kayong basta mag-resign ka na lang. Di, mag-seek ka kay Lord. Mag-pray ka kay Lord. Ask God. Amen. Sabi ko nga sa inyo, do not make decision when you are angry. Do not make decision when you are too much happy then. Amen. Okay. Don't make decision based on your emotions. Ask guidance and seek God for wisdom. Amen? So makita po natin, si Joseph po, no, he is the son of Jacob. Meron siyang dreams. Siya po ay Joseph the dreamer. Amen? So, yung hindi pa po nakakalam, ikukwento ko lang po. Ba't basahin nyo to, assignment nyo to, dapat basahin nyo yan. Okay? Okay. So, si Joseph, siya po yung pangalawang bunso ni Jacob. And then, ginawan siya ng colorful na robe ng kanyang tatay. Eto, sa magkakapatid, di may iwasan yung nag-aaway, di ba? Natatandaan nyo, yung bata pa tayo? Ano lang ng paghugas ng plato, Sabon. nag-aaway. Di ba? Magsasaing. Tapos yung style pa, pagkakain na, hindi ka sasabay. Nari, pasok ka. Para hindi ka maghugas ng plato. Wais. Tapos galit na galit yung yung bunso kasi laging siya yung inuutusan. Para-paraan. Yung nangyari, para hindi paghugasan, binasag ang lahat ng plato. Your experience yan, Pastor. Okay, meron pong ganon. Di mawawala yan. Dito sa magkakapatid, ganon din to. Lalo na po, iba-iba yung mga nanay po nila. Andun po yung galit sila kay Joseph. Naiinggit sila kay Joseph. Okay, naiinggit sila kay Joseph. Kung titingnan po natin, no? Pag binasa niyo po yung Genesis 37 verse 7 to 10, na naginip si Joseph. He have a dream. Okay? Na naginip siya na nangunguha sila ng trigo. Okay? Yung trigo yung ginagawang, wheat, no? Yung tinapay. Ngayon, sa kanilang pangunguha magkakapatid, nakita niyo sa panaginip, yung trigo, nakatayo yung kanya. Tapos yung mga nakapaligid na trigo, yumuko. Then, sinabi niya sa kanyang mga kapatid, anong ibig mo sabihin? Sabi niya, lahat kaming magkakapatid, yuyuko sa'yo.
Remember, hindi panganay si si Joseph, ha? Hindi siya panganay. Ngayon, naiinis sila sa kanya. Then another thing is, nanaginip ulit siya. Sa verse 10. Nanaginip ulit siya. The sun and the moon, they bow down to him. Tapos, nagalit ulit ang kanyang mga kapatid. They hated him. Even ang kanyang father, sabi niya, ang ibig mo bang sabihin? Sabi niya, ang ibig mo bang sabihin? Ako, ang iyong ama at ina at ang iyong 11, yung kanyang 11 na kapatid ay bow down sa'yo. So, hindi nila naiintindihan. But si Joseph, panaginip niya yun eh. Panaginip niya yun, may timing si Lord kung kailan mangyayari yon. Nung una, galit sila sa Kanya. Okay? Ayaw nila na yun ay yung yuyukod sila sa Kanya. Bakit sila yuyuko? Okay? So that means, andun po yung galit nila sa Kanya. Alam niyo yung ginawa nila dahil sobrang galit nila sa Kanya? Gusto siyang patayin. See? And then, itinapon siya sa balon. Okay? Ngayon, instead na patayin siya, ibinenta siya. Doon sa mga Ismaelites. That time, uso po yung, binebenta mo yung alipin. Okay? Binenta sa Ismaelites. Okay? Nang binenta po, sinabi sa kanyang tatay, namatay si Joseph at kinain ng wild animals. Sinabi na patay na. Pero ang totoo, binenta siya. Tapos pagdating po sa Egypt, alam niyo saan yung Egypt? Alam niyo saan yung Egypt? Hindi electronic vehicle na jeep, ha? Okay. Ito yung, doon po ang Israelites, doon sila po 400 years silang naging slave. Before God used Moses to set free all the Israelites away from Egypt to the promised land. Ito yung istorya niya bago nangyari yon. Okay? So, nung binenta po siya, ito yon. Pinag-uusapan natin dito, kingdom favor with God and man, no? Okay, Genesis 39, 2-4. Next slide. Pag-ibasa. The Lord was with Joseph so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. So, do you get the idea here? So, when Joseph was been sold to Ismaelites and they sell to Potiphar, which is yung pong captain of the soldier of Pharaoh. Ito po yun. Through this one, naging alipin siya ni Potiphar. Pero ano yung nakita nyo dito yung naka-underline? The Lord was with Joseph. So nakakuha nyo na kung anong meron si Joseph? Dala-dala niya ang presensya ng Diyos. Amen? So kahit na binenta siya, gusto siyang patayin, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Amen? Hallelujah? So the Lord was with him. Kaya nga po, nung nakita po ni Potiphar that the Lord is with him, sabi niya rito, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. So being a slave, pinromote niya si Joseph. Hello? Na-promote si Joseph. The Lord gave him success in everything he did. Nakuha nyo? Kasama niya ang Diyos, anuman ang ginagawa ni Joseph, amen, si Lord ang nagpo-promote sa kanya. Amen po? Amen. So, the favor of the Lord is with him.
Kaya ang ginawa po ni Potiphar, ginawa niya pong chief admin ng kanyang mga ari-arian. Kaya kapatid ko, sa sitwasyon na meron kayo ngayon, sa work nyo, or sa family ninyo, minsan di kayo naiintindihan, or may mga tao na kung saan they do against you, as long as you are with the Lord will fight for you. Amen. Amen? Amen po? Yun po ang meron si Joseph. Ito pa, hindi lamang po na si Joseph ay ginawang chief attendant. Ito po, may vice versa ring na-receive si Potiphar. The Lord blessed the household of Potiphar because of Joseph. So, makita mo yung household ni Potiphar, pinagpala ng Diyos ng dahil kay Joseph. Dahil daladala ni Lord, daladala ni Joseph ang presence ni God. Amen. Kapatid ko, you and I, ikaw, your family will be blessed too because of your obedience to the Lord. Amen. Amen? Even your company will be blessed by God dahil din sa iyo, kapatid. Amen. Kumbaga, asset ka sa kampanya. Sabi mo sa katabi mo, asset ka ng kumpanya. Asset ako sa kumpanya. Totoo ba yon? Yes. Hello? Asset ka ng kumpanya, hindi ka buwisit. Totoo yun, kapatid ko. Basta nakikita sa iyo si Lord. Yun ang sekreto po ni Joseph. The Lord is with him. Dala-dala ng presence ni Lord. Amen? Amen. The Lord will bless you. The Lord will find favor with you, with God and man. The Lord will bless you so that will be a blessings to others. Not just only blessing materially, financially, even spiritual. You speak, no? When your families don't know about God, gagamitin ka na Lord through your prayers. You pray for them that they will be saved too. At gagamitin ka to share the saving grace of the Lord Jesus Christ. Yun palang blessing ka na, yung masharean mo ng gospel, ang pamilya mo. Amen. Blessing na yun. Amen? Hallelujah? Amen. They will save through your faith na meron ka at isi-share mo yung faith mo sa kanila. Amen? Even your company will be blessed also kasi pinagpe-pray mo Amen. ang company mo at yung amo mo. Hindi mo naman pinagpe-pray na tanggalin. Pinagpe-pray mo, Lord, ipuhin mo siya, Lord. Amen? Gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah? Just dwell in His presence. Sabihin mo, dwell in His presence. Dwell in His presence. Katulad po ni Joseph yan. Amen? Even the church, the ministry will be blessed also through you. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Blessing yan sa church. Oh, yes. Sabihin mo, blessing ka sa church. Sabihin mo, asset ka sa church. Sa church. Yes, lahat po tayo dito mahalaga. May parte na ginagawa. Amen? We are all like one body, which is Christ is the head, but we have different parts, sabi ng Corinthians. Amen po? Amen? Tingnan mo, asset naman talaga siya, di ba? Amen? So ito ngayon, the enemy never stops. Di ba? Kala mo tapos na, hindi. Andun na naman yung kaaway, yung testing, yung trials. Ano bakit? Tinukso siya ng asawa ni Potiphar. Di ba? Tinukso siya. He wants to sleep with Joseph, yung asawa ni Potiphar. But because God, okay, is with Joseph, alam niya yung tama at mali. Amen? Pag binasa niyo po yan, pogi po si Joseph, makisig, matipuno, sabi. Nandun yun sa Bible. Hindi nalalayo sa JKM Men's.
Anong version? Yung si Joseph ay matimuto at ano? Ha? Pogi, oh. Matipuno. Hello? Kaya tinukso siya. Ang tumukso sa kanya yung babae. But he ran away. Okay? Hello? He ran away. Hindi niya tawag nito, tinanggihan niya, tinalikuran niya. But still, he was accused pa rin. Baga, napagbintangan pa rin siya at sinabi nung asawa ni Potiphar na gusto siyang gahasain, which hindi naman totoo. Di ba? Maraming ganun. Minsan wala kang ginawang masama pero pilit ka pa rin dinidiin na mayroon kang ginawa na hindi mo naman ginawa yon. Pero tandaan mo, pagka nasa iyo si Lord, if God is with you, who can be against you? Amen? Tandaan niyo yan. Okay? Genesis 39, 21, 22. Ito yon. Genesis 39, 21, 22. Nakikita yung na-underline words. The Lord was with him. So kahit nakakulong siya, so pinakulong siya ni Potiphar, nakulong siya. Kahit nakulong siya, still the Lord was with him. Then yung warden, he showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So nakuha nyo? Dahil God is with him, amen, yung warden doon, he find favor. Ang ginawa po niya, pinromote din niya si Joseph na siya naging katiwala doon sa jail. Nakakulong siya dyan, ha? Nakakulong siya. So what the warden put Joseph in charge. Nakita niyo? Joseph in charge, all those held in the prison. And he was made responsible for all that was done there. So church, hindi pinabayaan ng Lord si Joseph. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan. At ang pamilya mo. At ang pamilya mo. Amen? Hallelujah. Nakakulong na siya, pero may favor pa rin ng Lord sa kanya. At pinaboran din siya ng warden. So nakukuha niyo po rito. Okay? So na-promote siya and then siya yung naging in charge. Then, ito po gusto kong sabihin, ikaw kapatid, what is your situation right now? Di ba? May mga tao ba na, or nahihirapan ka ba sa sitwasyon mo ngayon? May mga tao ba na they people against you? Church, tandaan mo, as you are with the Lord, kasama mong Panginoon, di ka pababayaan. Pwede ka pang ma-promote dyan, kapatid. Amen. Showtime nga kayo, dyan nga yung kingdom eh. Amen? Eto, natandaan nyo pa yung mga FGSD students? Next slide. When God promote us, He also protect us. Amen? Lalo na, halimbawa, sa ministry. Sa ministry, pagka halimbawa, may ministry ka na, nag-join ka na sa ministry, di ba, ka-join mo sa ministry, kabi-kabila yung gawa ng kaaway. Di ba? Napansin niyo yun? Kasi nga gusto kanyang i-distract, pero tandaan mo yan. Pag si Lord ang naglagay sa'yo dyan, si Lord ang nag-promote sa'yo dyan, siya ang naglagay sa'yo dyan, andun ang protection ng Panginoon. Amen? Kumbaga, sagot ka ni Lord. Amen? Hallelujah? So, di mo maiwasan talaga kasi gusto ng kaaway i-distraction eh. Madidistract ka, ma-out of focus ka. Pero praise God for this kind of word and teaching. Nalalaman po natin kung paano kumilos ang kaaway at paano panghawakan ang pangako ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Hallelujah? So, sa mga sitwasyon ninyo, I don't know what is your situation in your company. Meron dyan, lalo na pagka promoted ka, na-increasean ka na, may increasean ka pa. Nagkaroon ka na ng bonus, may bonus pa. Amen? Na-promote ka na, mapopromote ka pa. Amen. At gagawa pa si Lord ng mag-iimbento yung kumpanya nyo ng posisyon para mangyari yung word niya na mapromote ka at ma-increasean ka.
Testimony po ni Jonar yan. O di ba? Walang imposible sa Diyos. Amen? Hallelujah? Tandaan nyo to, pag galing kay Lord, yung favor and promotions, poproteksyonan ka ni Lord. Kahit may mga tao na gagawa at magsasalita against sa'yo, si Lord ang magpo-protection sa'yo. Amen? But promotion comes from the Lord. Amen. Yun yun. Promotion comes from the Lord. Amen? Ginagamit lang po niya yung tao. Kaya nga may promotion, may kingdom favor kay God at saka sa tao. Katulad po ni Joseph. Amen? So kung ikaw ay na-promote na, do it again, Lord. Kung ikaw ay na-increase na, do it again, Lord. Amen? Kung may favor ka na-receive, do it again, Lord. Kasi po, our God is the same yesterday, today, and forever. Amen? Hallelujah? Okay. Ito po yan. So, makita po natin dito. Nandito po yung assurance ni Lord, Psalms 5 verse 12. Pakibasa po. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Amen. Surely. Amen. The Lord will bless the righteous. You surround with favor and shield. So, hindi lamang favor, may kasama pong shield of protection na ibibigay sa atin si Lord. Amen? Okay? So, makita po natin, no? The Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. So, si Lord ang nagbibigay ng success. Amen? Nakita niyo po yon? Kahit anong gawin ni Joseph, nagtatagumpay siya. Kaya binasa natin Proverbs chapter 3 verse 4, no? Andun po yung ididirect ni Lord ang impact natin as long as in-honor natin si God and we honor and we acknowledge His direction sa buhay natin. So, God is the source of our success. Amen? Amen. So, lahat ng meron ka ngayon, si God po ang nagbigay niyan. Amen? Hallelujah? So, ngayon, continuation po. Di nakulong na siya. Andun pa rin ang favor ng Lord. Nung nakulong siya, meron siyang nakasamang dalawang tahuan ng Pharaoh. Yung cupbearer, yung nag-a-arrange ng mga inumin ng Pharaoh, at yung baker. Okay, yung chief baker. So pareho po silang nakulong dahil pinarusahan sila ng Pharaoh. Eto, pareho silang nanaginip. Nanaginip po sila. At yung panaginip nila, sinabi po kay Joseph, pino-forward ko na lang po, password kasi wala na tayong time. Okay? Para lalo kayong maingganyo na basahin niyo po ito. Amen? So ngayon, sa interpretation ni Joseph, okay, yung nakita nilang tatlo, na-interpret po yon about yung sa cupbearer. After 3 days, sabi niya, patatawag kayo ng Pharaoh. So, nangyari po yun, totoo, after 3 days, nirelease sila. Pero sa cupbearer, after 3 days, papatawarin ka ng Pharaoh at babalik ka sa trabaho mo. Doon sa master baker, after 3 days, papatawag ka rin ng hari, pero bibitayin ka. Okay, so after 3 days, nangyari po yon. Nangyari po yon. That means nag-interpret po ng dreams si Joseph. Isa po yun, Joseph the dreamer, at the same time, nag-i-interpret siya ng dreams. So isa po yun sa gifts na binibigay ng Lord. Amen? Amen. Ngayon, sabi po nung nakaalis na po yung cupbearer, sabi niya, pag nandun ka na, nakalabas ka na, sabihin, banggitin mo ako sa Pharaoh. So sabi niya, yes, sabi nung cupbearer. Pero pag nalabas niya, nakabalik na sa trabaho yung cupbearer, nakalimutan siya. After 2 years pa. Tagal, no? Ibig sabihin, nakakulong pa siya ng after 2 years. Okay? Pero tandaan nyo to.
Sa kingdom ni Lord, sa kingdom favor, listen to this. Delayed is not denial. Kung meron kang word na receive kay Lord, kung meron kang prayers, sinabi ni Pastora na pinagpe-pray, hindi ibig sabihin ay reject na o wala nang sagot si Lord. Amen? Nire-ready lang ng Lord at may timing si Lord. Amen? Pero yung favor ng Lord, nandun pa rin kay Joseph. Kaya, fast forward po, nung nanaginip po yung Pharaoh, nanaginip siya ng 7 matatambang baka at kinain yung 7 payat na baka. At the same time, another panaginip niya, yung grains ng mga wheat or yung trigo na matataba rin na 7, tapos kinain ng payat na trigo. So naalala po niya, wala pong makapag-interpret sa buong Egypt. Naalala ngayon ng cupbearer na meron pa lang siyang kasama na nag-i-interpret ng dreams. So, fast forward po, pinatawag si Joseph. Yon, nakalaya na siya sa kulungan. And then, in-interpret po niya yung dreams ng Pharaoh. Pero hindi niya inangkin kung saan nanggagaling yung kanyang pag-interpretation ng dreams. He honored God. Genesis 41:16. I cannot do it, sabi po ni Joseph. But Joseph replied to Pharaoh, but God will give Pharaoh the answer he desired. Kaya pag nananaginip po tayo, pwede tayong magtanong kay Lord. Siya yung magbibigay ng interpretation ng dreams natin. Amen? Meron pong gifts yan na nagbibigay si Lord. Amen? So, in-interpret po niya, na-interpret po yon na magkakaroon ng 7 years of abundance. At the same time, after ng 7 years of abundance, 7 years of famine. Okay, yun po na-interpret po niya. And then sinabi niya, kailangan kumuha ka ng mapagkakatiwala na mag-handle. During 7 years of abundance, magtatabi sila ng mga yung mga naani. Okay? At magbibigay ng 5% sa kamalig. Para pagdating ng 7 years of famine, meron pong gagamitin ang Egypt at saka yung mga karatig bayan. So sabi niya, the Lord, sabi niya rito, binanggit niya rito, 41:41. So Pharaoh said to Joseph, sabi niya rito, sa 39 muna, then Pharaoh said to Joseph, since God was made him all known to you, there is no one so discerning and wise as you. Dahil nananaan ng Espiritu ng Diyos sa iyo, sabi niya, so Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. So nakukuha niyo yung transition? Ang taas ng promotion. Okay. Nakuha yung transition niya. Gusto siyang patayin. Okay, at the same time, okay, tinapon siya, tapos binenta siya, nakulong siya, nakakusahan siya, na-promote siya, naiwanan siya sa kulungan. This time, na-interpret niya yung panaginip ng Pharaoh. This time, siya po yung second to the Pharaoh. Siya yung naging governor ng Egypt. So church, listen to this. Ang gusto kong emphasize po dito, amen, pinrepair ni Lord yung sitwasyon na mangyayari sa Israelites, yung household ni Jacob. Ngayon, maraming pinagdaanan si Joseph, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kanina nabanggit, marami na tayong pinagdaanan, marami tayong ups and downs sa pinagdaanan, pero andito pa rin tayo, nakatayo pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid ko, sabi mo sa katabi, huwag kang bibitaw, kapatid. Huwag kang bibitaw. Amen? Dahil yung favor ng Lord ay naroon. Ngayon, Genesis 45:5-8, binibilisan ko na lang po. Ayan, next slide. Ito po yung verse na sinabi po ni Joseph na huwag kayong, sabi niya rito, do not be distressed or do not be angry. Sabi niya, hindi ako galit sa inyo
Kasi nga, tinapon siya ng mga kapatid niya nung pumunta sila sa Egypt. Doon nila nalaman na yung palang kinukuhanan nila ng pagkain, kasi nagkaroon na ng famine eh. Yung pamilya po ni Jacob, pumunta sila sa Egypt para bumili ng pagkain. Doon nila na-encounter, hindi nila na-recognize, nakilala na yung governor pala ng Egypt ay yung kapatid nila. Na tinapon nila, na binenta nila, at yun ang ginamit ng Diyos para maligtas ang sambahayan ni Jacob. Kasama yung mga kapatid niya. Kapatid ko, yung pagtanggap mo sa ating Panginoon at yung pagsunod mo, damay ang pamilya mo. Amen? You spare them from the works of the enemy na ikaw ay gagamitin niya, maging sila, they will receive the eternal salvation. At yung favor ng Panginoon habang sumusunod ka sa Kanya ay kasama po yan sa atin. Amen? Kaya nga hindi po natin alam kung anong sitwasyon, napakasakit, napakahirap ng tinagdaanan niya, pero may plano ang Diyos na pawang mabubuti. Romans 8:28 says, He makes all things work together for good for those who love Him. Ngayon, sitwasyon mo ngayon, nakakaranas ka ng pagsubok, trials, testing. Amen? Meron po yan. Inaalaw ng Lord yan. Pero eto ang alam ko dyan, may purpose ang Diyos ayan sa buhay mo na kasama mo siya na mapagtatagumpayan natin yan. Amen? Hallelujah? So, katulad po ng kay Queen Esther, yan. Nilagay ko na lang po dyan si Queen Esther, same din. Kay Queen Esther, siya rin po dapat papatayin ni Haman, lahat ng mga Hudyo. Pero si Esther, ang ginawa po niya, okay, nag-fasting siya, nag-pray. Ngayon, sabi niya, kahit hindi siya pinapatawag ng king, okay, ginamit po si Queen Esther. Nag-fasting siya, at during that fasting, pumunta siya sa hari, and then he find favor to the king. At ang nangyari po, naligtas ang lahat ng Israelita, yung mga Hudyo, dahil binigay po yung signet ring ng king para po maibigay ang decree na pwede nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ano po ba yung point ko dito, kapatid? Sometimes hindi natin naiintindihan ang sitwasyon natin. Nabanggit kanina, yung trials and testing, palaging nandyan, di nawawala. Pero dapat lagi mong tandaan kung ano ang stand mo kay God. Ikaw ay anak ng Diyos. As long as you obey the Lord, nandun po yung pag-iingat ng Diyos sa atin. In spite of this trial and testing, tandaan mo yan. Hello? Nandun yung favor ng Panginoon. Amen? Hallelujah? So lahat dumaranas, even si Joseph, even si Queen Esther, sina David, amen, sina Daniel, pero they are with the Lord. Katulad po natin, hindi tayo excuse. Kahit ako, hindi ako excuse, hindi tayo excuse sa lahat ng testing and trials. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. Kailangan po, next slide, maging firm po tayo. Yan. We need to be firm. Okay? Stand in our faith in God. Ito, trust God. Magtiwala tayo sa Diyos. Then walk in obedience. And ito, dwell in the presence of God. Katulad po ni na Joseph, yung they dwell in the presence of God in spite of situation na meron sila. Pero they find favor of God and also favor from man. Amen po? Hallelujah? Hindi sila perfect. Di ba? Hindi sila perfect. Nagkamali din sila. Mga flaws din sila. Ikaw at ako, may flaws din tayo. Pero binigyan sila ng favor ng Lord. Ikaw, kapatid, may favor ka rin kay Lord. Amen? Kaya, lagi niyo po tatandaan, as we receive the kingdom favor, ito yon.
Kung may testing, may trials, tumingin ka ganito, may parating na blessings na naman. Amen. Hello, di ba? Ganun tayong tumingin. May parating na blessing, may favor ang Lord, hindi nawawala. Na-release kanina, magpo-provide si Lord kung may kailangan tayo sa finances. Amen. So lastly po, as we receive the kingdom favor, kailangan po always be humble. Maging humble lang tayo. Amen? Maging humble lang po tayo at si Lord na mag-glorify. Because James 4:6 says, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Amen? So, ang sino pong nagpapakababa, siyang tinataas ni Lord. Amen? So, church, whatever situation you have right now, whether good or bad, kailangan po, let's be faithful and dwell in the presence of God. Let's dwell in the presence of God. Dala natin ang presensya ng Panginoon. Amen. Because kingdom favor is available for us. Amen po. God bless you po, and to God be all the glory. Amen? Hallelujah. So ngayon po, pwede po nating distribute yung ating breaking of bread.